Alright, so nga ang nangyari kay Hatun na nagmukhang toro na naghahabol sa matador. Matapos ang mahabang pagpapahirap ay nakakita ng magandang pagkakataon si Mayweather upang tapusin ang frustrated at wala ng depensa na Briton.
Check left hook. Tingnan mo sa Hook ang gumulat kay Hatton na nagpabagsak sa kanya. Nagawa pa nitong makatayo subalit wala nang inaksayang oras si Mayweather na agad tinapos ang laban. Every situation for Hatton. This fight is over. Floyd Mayweather has a knockout victory over Ricky Hatton. Matapos ang unang masaklap na talo na dinagdagan pa ng pait dahil sa knockout na inabot, ay dito na nagumpisa ang pagbagsak ng karera ni Hatton. Dahil sa bigat ng pressure na dinadala nito, ay dinamdam niya ang pagkatalo kay Mayweather. Pakiramdam nga niya ay binigo niya ang kanyang kababayan na sobra-sobra ang tiwala sa kanya. Say, listen, I'm crying every day. Para naman muling maibangon ang kanyang karir, ay muling bumalik sa super lightweight si Hatton, kung saan kinuha nito ang serbisyo ng ama ni Floyd na si Mayweather Sr. bilang head trainer nito. Tagumpay naman na naging tandem ng dalawa kung saan tinalo niya ang former 2 Division World Champion na si Paulie Malignaggi sa pamamagitan ng TKO. The IBO Ring Magazine Light Welterweight Champion of the World. Nakuha din ni Hatton ng IBO Super Lightweight title at the Ring Lineal title. At kalaunan ay dinipensahan ito sa nooy halimo ng boxing na si Manny Pacquiao. Taong 2009 nang umakyat si Pacquiao sa kanyang ika-6 na divisyon at sinasabi pang magiging malaking banta sa ambisyon ni Pacquiao itong si Hatton. Dahil bukod sa mas malaki ang Briton, ay mas malakas din umano ang taglay nitong punching power na kayang-kayang tumapos kay Pacquiao. Samantala dahil naman sa kawalang disiplina ni Hatton sa tuwing wala itong laban, ay pinagdudahan na rin ito ng mga tagahanga at eksperto kung talaga bang seryoso ito sa kanyang karir. Dahil sa sobrang pagkain at sobrang pag-inom ng alak ay talagang lumulobo ng matindi si Hatton at magbabawas lamang ito ng timbang tuwing magkakaroon na siya ng laban. Kaya naman binansagan itong Hatton ng kanyang mga haters na sinasabing kung hindi nito paghahandaan ng matindi si Pacquiao ay tsak na mauulit na naman ang sinapit niya kay Mayweather. Sa kabila naman ng minsay kawalan ng disiplina sa tuwing walang laban ay naniniwala pa din ang mga kababayan ni Hatton na walang panama si Pacquiao sa kanilang pambato, lalo pa at nasa pangangalaga na ito ng kilalang boxing trainer na si Floyd Mayweather Sr. Subalit ang pakikipagtulungan pala kay Sr. ang magiging malaking pagkakamaling magagawa ni Hatton para sa kanyang karir. Para paghandaan si Pacquiao ay pinwersa ni Mayweather si Hatton na mag-training kung saan hindi na umano nagagawa ng katawan niya na makarecover. Masyadong inagahan ni Sr. ang paghahanda sa training ni Hatton kung saan napaaga pa ito ng 2 linggo. Unang 8 linggo ay nasa kondisyon na ang katawan ni Hatton at pakiramdam nga niya ay talagang kayang-kaya na niyang talunin si Pacquiao kahit ano pang oras sila magkaharap. Subalit habang papalapit ang laban kay Pacquiao ay unti-unti nang nauubos ang lakas ni Hatton, kung saan knockout pa ang inabot niya sa kanyang sparring partner 2 linggo bago ang laban kay Pacman. Dahil sa pagkabahala ng kanyang ama sa nangyari ay nais nang ipatigil ng matandang Hatton ang training nito at umatras na sa laban kay Pacquiao dahil sobra ng delikado para sa kanyang anak. Subalit dahil sa tapang at ayaw mapahiya ay itunuloy pa din ni Hatton ang paglaban kay Pacquiao na kalaunan ay siyang sisira sa buhay at karir nito. Bago naman magkaharap ang dalawa ay tahasang sinabi ni Mayweather Sr. na sobra umano ang lakas, talino at talento ni Hatton para kay Pacquiao. Ayon naman kay Coach Freddie Roach ay kung makikipagdikdikan si Hatton kay Pacquiao ay knockout ang aabutin niya. Smartest thing to show with this will knock him out. Yeah, okay. Bagay naman na hindi nagkamali ang legendary trainer dahil sa pagdating sa mismong laban ay parehong-pareho ang inaasahan nila na ginawa ni Hatton. Unang round pa lamang ay 2 beses na agad bumagsak si Hatton dahil na rin sa pagiging agresibo nito na naiiwan ng bukas ang kanyang depensa. For Ricky Hatton, he comes forward and blasts to it. And butts in close. And he's fired for a couple times back. Pacquiao had a moment to relax. Pacquiao could hit movements, there's lots of beat movement, and the speed of and Pacquiao was really challenged in his last fight. Oh, Curry, the shot. Oh, that's down here in the first round. Manny Pacquiao. Freddie Roach predicted the 3rd round. He said it as a joke to annoy Mayweather. He might have been a little too conservative. And Hatton's in trouble again. Final 10 seconds of round 1 and Hatton's down for the 2nd time. Pagdating naman sa round 2 ay nagkatotoo na nga ang prediksyon ni Coach Freddie Roach. Pacquiao off balance with that shot, but Hatton is still rocking. Jim Lampley has said many times about Ricky Hatton, but Pacquiao not faked at all.
He needs to get through this second round and get himself scored 5-1 now. A counter punch. Cuts it in. Pacquiao in survival mode as we get to the final 30 seconds of the second round. Better than I thought. Down again. And he's with the left hand. That's it. Malalang knockout ang inabot ni Hatton kung saan inabot pa ng ilang minuto bago ito nakatayo at makarecover mula sa tinamo nitong suntok. Matapos ang malagim na pagkatalo kay Pacquiao ay lalong nalubog sa depresyon si Hatton na naging dahilan pa ng pagkalulong nito sa alak at droga. Pakiramdam ni Hatton ay tinalikuran na siya ng kanyang pamilya at mga kababayan dahil sa kahihiyang sinapit nito kay Pacquiao. Kaya naman ang pagbibisyo ang nakitang karamay ni Hatton upang takasan ng lahat ng kanyang problema. Lumipas din ng maraming taon na dala-dala niya ang bangungot na kanyang sinapit, subalit dahil na din sa tulong ng mga espesyalista at mga mahal nito sa buhay ay unting-unting nakakabangon sa pagkalugmok si Hatton. Makalipas din ng maraming taon na ibinunyag nito na malaki umano ang parte ni Mayweather Sr. sa pagkatalo niya kay Pacquiao. Bukod sa pagpwersa sa kanyang training ay hindi umano sanay si Sr. na mag-pad work sa kaliwa kung saan dapat na ginagawa ng isang trainer kapag southpaw ang makakalaban ng isang boksingero. Hindi umano nito sinisisi si Mayweather sa nangyari, subalit kung tamang training lamang umano ang nabigay sa kanya ay malamang na hindi ganun kalala ang inabot niya kay Pacquiao. Kilala si Mayweather Sr. bilang trainer na mas focus sa depensa tulad sa anak nitong si Floyd Mayweather Jr. na kilala bilang defensive genius. Subalit hindi naman akma sa estilo ni Hatton na inside boxer at mas focus sa opensa ang estilo ng pagtitrain ni Mayweather. Kaya sa halip na matulungan si Hatton ay lalo pa itong nalubog sa lupa. Sa ngayon ay bumalik na sa normal ang pamumuhay ni Ricky Hatton at isa na itong boxing trainer kung saan isa ang kanyang anak na si Campbell Hatton na isa na rin prospect sa inuhubog niya ngayon. Tinapos man ni Pacquiao ang karir nito bilang boksingero ay nagtuloy-tuloy naman ang buhay para kay Hatton at napagtagumpayan pa din ito ang hamon sa kanyang buhay.